Magandang umaga mga kumoto. Another biyahe, another video na naman. Welcome po sa ating YouTube channel. Please like, share, and subscribe mga kumoto. For today's video nga pala ay pupunta tayo sa ating supplier para kumuha ng delivery item natin ngayon. May nag-order kasi sa ating customer ngayon na taga Victoria, Laguna. Samahan niyo akong maghatid ng ating mga pan-deliver na item habang binabaybay ang daan. Pag-uusapan natin kung paano maging maayos at safe ang pagbiyahe at delivery ng ating mga packages. Bago mag-umpisa, mahalaga ang mga preparations. Una, siguraduhin na maayos at secure ang item na i-deliver. Kung fragile, tiyaking may tamang padding at packaging. Pangalawa, i-check ang delivery address at confirm kung may mga detalyeng kailangan pa rin klaruhin tulad ng landmarks o specific instructions. Ngayon, on the way na tayo sa unang delivery. Ang tip ko sa inyo, mga ka-rider, mag-stick sa speed limit. Kahit na rush ang delivery, mas mabuti ng safe tayo kaysa magsisi sa huli. Huwag din kalimutang magbigay daan sa iba. Pag considerate ka sa kalsada, mas smooth ang biyahe mo. Papunta na tayo ngayon sa ating unang customer. Simple lang ang dapat tandaan, laging mag-smile at magpakumbaba. Kapag maganda ang pakikitungo mo, babalik at babalik ang customer sa'yo. Sa mga ganitong pagkakataon, iniisip ko lagi, hindi lang ako nagde-deliver ng items. Nagde-deliver din ako ng serbisyo at kasiyahan. Noong isang araw, meron akong napakagandang experience habang nagde-deliver. Na-meet ko ang isang customer na napakabait. Sabi niya, kahit late, okay lang kasi alam kong mahirap ang traffic. Nakakataba ng puso, di ba? Pero syempre, strive tayo na maging on time lagi. Habang tinatahak ko ang mahabang kalsada, naisip ko, ang buhay, parang biyahe lang. Minsan smooth, minsan puno ng lubak. Pero kahit gaano kahirap, tuloy lang. Kasi sa dulo, nandoon ang destinasyon mo. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng motor ay isang hakbang papunta sa pangarap. Hindi mo man makita agad ang resulta na yon, pero bawat galaw mo ay may patutunguhan. Tulad ng pagmaneho, sa buhay kailangan mong mag-focus. Hindi mo kontrolado ang traffic sa paligid, pero hawak mo ang direksyon ng biyahe mo. Pagod na ba kayo mga kumoto? Normal lang yan. Pero tandaan mo, bawat patak ng pawis at bawat kilometro ng biyahe, isa itong hakbang papalapit sa mas magandang bukas. Huwag kang susuko. Minsan sa gitna ng ulan, habang nababasa ka sa biyahe, naisip mo siguro, bakit ko pa ginagawa ito? Pero tandaan mo, bawat ulan ay dumadaan lang. Lilipas din ang hirap at sisikat ulit ang araw. Kapag natutambi ka, tandaan mo, mas mahalaga ang bumangon kaysa ang takutin ang sarili na hindi na bumiyahe ulit. Kahit simpleng rider lang tayo mga kumoto, hindi ibig sabihin na maliit ang mga pangarap natin. Walang maliit na trabaho kapag ginagawa mo ito ng buong puso. Tandaan mo, ikaw ang nagmamaneho ng sariling tagumpay sa tulong at biyaya ng Diyos. Ang bawat biyahe, parang pangarap, kailangan ng sipag, tiyaga at tamang direksyon. Hindi madali pero siguradong sulit kapag narating mo na. Hindi masama ang magsimula sa baba. Lahat ng tagumpay nagsisimula sa simpleng hakbang. Kaya huwag mong maliitin ang sarili mo. Ang ginagawa mo ngayon, pundasyon yan ang kinabukasan mo. Sa kalsada mga kumoto, hindi mo hawak ang mangyayari. May mga driver na pasaway, may traffic, may mga lubak. Pero hindi rin ganyan ang buhay. Ang mahalaga, marunong kang umiwas at mag-adjust. Ang pinakamagandang bagay sa pagmamotor ay yung pakiramdam ng kalayaan. Tayo ang bahala sa biyahe natin mga kumoto, sa tulong at gabay ng Diyos siya mag-iingat sa atin. Gamitin natin ang freedom na ito para abutin ang ating mga pangarap. Sa bawat liko ng kalsada, tandaan natin, laging may bagong daan. Kapag may pagsubok, maghanap ka ng ibang paraan. Tulad sa kalsada, huwag kang matakot sa liko. Sa mga kapwa ko rider, tandaan natin mga kumoto na ang bawat biyahe ay hindi lang para sa atin. Ang ginagawa natin ay para sa pamilya, sa mga taong umaasa sa atin. Kaya tuloy lang, mga kumoto. Kung minsan napapagod ka na sa kakaikot, isipin mo na ang ginagawa mo ay mahalaga. Sa bawat order na na-deliver mo, may taong natutulungan at may pamilya kang nabibigyan ng magandang kinabukasan. Mga kumoto, tandaan natin, hindi ka nag-iisa sa biyahe ng buhay. Lahat tayo may sariling laban. Kaya kapit lang, tulong-tulong tayo. Mga kumoto, ang buhay ay parang biyahe. Hindi kailangan maging mabilis, basta siguraduhin mong dumarating ka sa tamang destinasyon. Kaya sa bawat biyahe mo, dalhin mo lagi ang puso mo. Kasi ang tagumpay ay hindi sinusukat sa bilis, kundi kung paano mo napagtagumpayan ang bawat hamon. Ride safe,
dream big, at laging tandaan, ikaw ang bida ng kwento ng buhay mo. Kahit anong hirap, kaya mo yan. Okay, mga kamoto, papunta na tayo sa Santo Tomas para kunin ang item na i-deliver. Malapit lang naman ito sa atin dito sa Alaminos, pero alam nyo naman, iba pa rin ang feeling kapag dumadaan ka sa mga lugar na kabisado mo na pero laging fresh ang vibe. Habang binabaybay natin ang daan mga kamoto, syempre, kailangan pa rin natin maging alerto, lalo na sa mga truck at mga sasakyan na bigla na lang humihinto o nag-overtake. Dito nga pala sa Alaminos de Santo Tomas, Batangas Road ay may mga ginagawang kalsada kaya mangyari na maging maingat, hindi mo din dito maiwasan na may mga konting kalsadang medyo makipot kaya kailangan magbigay daan din. Minsan, kung tutuusin, parang relaxing pa nga mag-drive dito kasi hindi kasing abala ng mga kalsada sa Metro Manila pero hindi ibig sabihin nito na dapat magtaka tayo. Madalas, may mga driver din na medyo mabilis kaya't kahit gaano pa paborito ang daan, safety first pa rin. Sa puntong ito nga pala ay magpapagas muna tayo para mamaya ay hindi na hassle pa. 100 pesos nga lang ang ipinagas natin mga kumoto. Tama na yun. Mula sa Alaminos, Laguna, mga 15 hanggang 30 minuto lang ang biyahe natin depende sa traffic, kaya't madali lang. Wala nang mas maganda kaysa magbiyahe sa mga lugar na pamilyar tayo, di ba? Alam natin kung anong kalsada ang dadaanan at kung saan tayo kailangan mag-ingat. Habang binabaybay natin ang kalsadang patungong Santo Tomas, Batangas, makikita natin yung mga kanto-kanto at mga malalapad na daan na magdadala sa atin sa destination na ito. Kapag ganitong biyahe, medyo relax lang, pero syempre, kailangan alerto pa rin sa daan. Ang Santo Tomas ay medyo malapit sa mga industrial areas, pero kahit papaano, may mga bahagi pa rin ng lugar na tahimik at puno ng mga puno. Habang tumatakbo tayo, ang mga kalsadang dinaanan natin mula sa Alaminos, Laguna ay kadalasang maluwang, kaya't kahit medyo mabilis tayo magpatakbo, kailangan pa rin nating magbigay pansin sa mga lokal na saksi sa kalsada. Gaya ng mga tricycle, jeep, at kung minsan, may mga hayop pa na bigla na lang tumatawid. Isa sa mga paborito ko sa daan na try yung mga lugar na binabaybay ko patungong Santo Tomas. Kung mapapansin nyo, makikita nyo pa rin yung mga kalsadang tanaw ang bundok makiring habang bumabagtas tayo para nararamdaman mo na ang buhay sa probinsya ay hindi kasi nabala sa syudad. Sobrang relaxing lang. One eternity.
eternity later. Okay mga kamoto, tapos na tayo sa Santo Tomas, Batangas at ngayon naman ay papunta na tayo sa Victoria, Laguna. Para sa akin, ito na yung susunod na leg ng ating biyahe. Ang Victoria ay isang lugar na medyo tahimik kaya't wala tayong ganong problema sa traffic. Alam ko na ang daan at mga kanto dito kaya't mas madali ang pag-predict ng oras ng pagdating. Habang binabaybay natin ang kalsada, syempre, alerto pa rin tayo sa mga kalsadang may mga lubak at mga biglaang liko. Kailangan lang natin mag-focus sa biyahe kasi minsan may mga lugar na makipot kaya't kailangan magbigay daan sa mga kasalubong na sasakyan. Alright mga kamoto, nandito tayo ngayon sa San Felix, Santo Tomas, Batangas. Ang kalsada dito ay tahimik at medyo maluwang kaya maganda ang biyahe. Pamilyar na rin ako sa daan ito kaya't alam ko kung saan kailangan mag-ingat lalo na't minsan may mga blind curves at lubak na hindi agad napapansin. Habang binabaybay natin ang San Felix, napapansin ko talaga kung gaano kaliwalas ang paligid. Ang daming taniman dito at ang mga tao, kahit abala sa kani-kanilang gawain, ay mukhang chill lang. Isa ito sa mga rason kung bakit gusto ko ang ganitong ruta. Simple, tahimik, pero may kwento ang bawat liko. Ang kagandahan sa San Felix ay ang koneksyon nito papuntang Laguna. Ilang minuto lang ang biyahe at diretso na tayo papunta sa Bitin. Siguraduhin lang natin na mag-ingat sa mga intersection dito, lalo na kung maraming tumatawid na tricycle at motor. Ngayon, palabas na tayo ng San Felix at papasok na sa ruta papuntang Bitin de Laguna. Ang kalsada rito ay medyo mas makitid pero maganda pa rin ang tanawin. Makikita nyo ang mga taniman sa gilid ng daan at minsan makakasalubong tayo ng mga magbubukid na pauwi mula sa kanilang trabaho. Ito na ang isa sa paborito kong bahagi ng biyahe, ang daan papuntang Bitin. Tahimik ang lugar na ito kaya parang nagiging mas relaxing ang biyahe kahit na mainit ang panahon. Ang mga bahay dito ay simple pero maayos at halatang maraming residente ang umaasa sa agrikultura para sa kanilang kabuhayan. Nandito na tayo ngayon mga kamoto sa Barangay Bitin de Laguna.
Isa ito sa mga lugar na simple pero napakaganda ang organisasyon ng mga bahay at paligid. Habang binabaybay natin ang daan, mapapansin nyo na ang kalsada rito ay maayos at medyo makitid, kaya't kailangan nating mag-ingat lalo na kapag may kasalubong na sasakyan. Ang bitin ay tahimik at hindi masyadong matao sa kalsada, kaya't masarap mag-ride dito. Napansin ko rin na maraming mga tindahan sa gilid ng daan, karamihan ay maliliit na sari-sari store at mga kainan. Saktong-sakto kung sakaling gusto mong huminto para uminom o kumain saglit. Andito na tayo ngayon sa kalsada ng Bitin, kapansin-pansin agad ang napakasarap na halimuyak ng hangin at ang tahimik ng lugar. Habang binabaybay natin ang daan, ang una mong mapapansin ay ang nakaka-relax na paligid. Walang masyadong sasakyan dito, kaya't masarap magpatakbo ng motor. Sa parteng ito, medyo paakyat na ang kalsada at dito nagsisimula ang zigzag road. Mga kamoto, ito ang paborito kong bahagi ng biyahe dahil parang may challenge sa bawat liko. Pero syempre, kailangan nating mag-ingat sa bawat perbeda, lalo na't medyo makitid ang ilang bahagi ng kalsada. Ito na mga kamoto, ang mini zigzag road ng Bitin, mapapansin ang bawat liko hindi lang exciting pero talagang maayos din ang pagkakigawin ng kalsada. Ang tip ko lang kapag dumadaan dito ay huwag masyadong mabilis ang takbo, lalo na kung may kasalubong na sasakyan. Minsan, may mga tricycle o motor din na biglaan liliko kaya dapat laging alerto. Ang ganda ng pakiramdam dito, mga kamoto. Habang dumadaan tayo, maririnig mo yung natural na tunog ng paligid, yung simoy ng hangin, yung tunog ng mga ibon, at yung kaluskos ng mga puno. Parang nakakalimutan mo lahat ng stress sa buhay kapag nasa ganitong lugar ka. Dahil nasa gilid tayo ng bundok, medyo maaliwalas din dito kahit tanghali na. Yung nilam ng mga puno sa gilid ng daan ay parang natural na biome. Para talaga itong ruta na perfect hindi lang para sa mga rider kundi para rin sa mga naghahanap ng simpleng road trip escape. One eternity later. Ngayon nga mga kumoto ay nasa highway na tayo ng Bay Laguna. Ang lugar na ito ay kilala sa mga malalawak na taniman at simpleng pamumuhay. Habang dumadaan tayo, pansinin niyo yung mga lugar na ito. Sa kaliwa at kanan, madalas may mga halamanan, mga nagbebenta ang mga residente dito ng mga bulaklak. Meron din silang mga tanim na gulay o prutas na talagang makikita mong pinagpupulsigihan ng mga residente dito. Sa kalsadang ito ay mapapansin mo mas maluwang na kaya masarap ang biyahe. Pero syempre, ingat pa rin tayo lalo na kung maraming tricycle o delivery riders tulad ko na bumabagtas din dito. Dito rin sa highway ay may mga bahagi ng kalsada na medyo bako-bako kaya kailangan talagang magdahan-dahan.
Ngayon mga kamoto ay narating na natin ang boundary ng Victoria at Laguna. Mapapansin niyo na ang mga kalsada rito ay medyo mas malawak at mas maayos kumpara sa mga dinaanan natin kanina. Pero syempre, alerto pa rin tayo dahil minsan may mga tricycle o jeep na biglang hihinto para magsakay o magbaba ng pasahero. Sa Victoria, talagang ramdam mo ang simplicity ng lugar pero may modern touch na rin dahil sa mga negosyo at establishmentong nakikita natin. Tulad ng ibang bayan sa Laguna, ang Victoria ay may sariling charm. Ang mga tao rito, kahit busy, ay approachable at magiliw. One eternity later. Pogi yan. Dito. Ito yung mga kasama ko. Sticker. Ito yung kanyang mga boys. Hindi pa gas ito. Hindi po. Okay ba? Dahil ano ba ko? Malapat. Pogi. Ito yung stainless tip na. Hindi stainless yan, sir. Ano ba? Chrome lang. Blue tip yan. Blue tip. Sir, post muna. Isa. Yun. Okay, sir.